Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Children call humbly at your feet before. Magandang umaga po muli, mga giliw po naming taga-subaybay sa palatuntunang biyaya sa pagkaaga sa 91.9 BBS FM. Pagpalain po kayong umaga sa araw pong ito. Tayo po ngayon ay Huwebes, petsa po 19, 2024. Sa mga may kaarawan po, pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong panibagong taon sa araw pong ito. Sa mga namamalengke, magandang umaga po sa inyo ngayon dyan sa may Pabenas Market, sa mga kaibigan po natin dyan, sa mga nagtitinda. Malugod pong pagpapala na patuloy po nating matanggap sa Panginoon. Nawa po sa araw pong ito ay malakas po ang ating mga pangangatawan at masigla ang ating isipan upang sa buong maghapon ay ating pong tamuhin ang masaganang buhay. Ngayong umaga po ay nais po namin mag-iwan sa inyo sa loob po ng kalahating oras ng mga talatang makapagbibigay po sa atin ng kalakasan, na makapagbibigay po sa atin ng mga panibagong sigla at tulong na rin po sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Isa pong sulat mula po kay Matthew, chapter 7, verse 13 hanggang 14. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong noon." Pag-usapan po natin yung salitang piliin mo ang makipot na pintuan. Bago tayo magsimula, ay anyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin upang sa ganon ay maranasan po natin muli ang dakilang gabay ng ating Diyos sa buhay. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang panibagong araw na iyo pong pinagkaloob sa amin. Dalangin po namin na lagi po kaming samahan at ilayo sa anumang klaseng kapahamakan. Makita po namin at masundan ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Dinadakila ka namin at pinupuri, sinasamba ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po aming panalangin. Amen. Tuloy po tayo mga giliw po namin taga-subaybay sa kapabubukas pa lamang po ng kanilang mga radio, sa mga nakikinig po dyan at nanonood sa FB. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. May 200 daw po na pwedeng daanan ang tao sa ibabaw ng mundo. May 2 klaseng pwedeng lakaran, isang malawak at isang makitid. Marahil ito ay tumutukoy itong salitang malawak at makitid na ito ay sa karakter o sa attitude ng isang tao. Marahil ito ay isang taong makasarili, kagustuhan lang ang nasusunod. At itong makitid na daan na maaaring sinasabi ng Biblia na ito ay ang kanyang kalooban, ang sinusunod niya ay ang kalooban ng Diyos, hindi ang kanyang sarili. Sabi ng Bible, ang tanong, paano ba tayo makapapasok sa kaharian ng langit? May 2 bagay na inilalarawan ang salita ng Diyos, isang makipot na daan at isang maluwag na daan. Ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 3 ay isang palatandaan ng mga bagay na nagbibigay ng garantiya sa mga tao kung ano ang kanyang dapat gawin sa ibabaw ng mundo. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 3 hanggang verse 10, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos." Siguro po itong talatang ito
ito yung taong dumaraan sa makipot na pintuan na walang ibang kanyang inaasahan ay ang Diyos. Ang sabi ng talata at ang kanyang paglalarawan dito ay mapalad daw po siya sapagkat siya ay kahabagan. Sa verse 4, mapalad ang mga naihinagpis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ano yung pangatlo rito? Yung salitang taong mapagpakumbaba. Marahil ito po yung taong lumalakad sa makipot na pintuan. May pusong mapagpakumbaba. Marahil yung taong lumalakad sa malawak at malapad na daan, ayun naman yung taong walang pagpapakumbaba. Mapalad, sabi niya, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Marahil po, ang verse na ito ay tumutukoy doon sa daan ng taong makitid, siya ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang inuuna ay ang kalooban ng Panginoong Diyos, hindi ang kanyang pangsarili. Sapagkat ipagkakaloob sa kanya ang kanilang minimithi. Mapalad ang mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos sa mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Binasa ko po ang mga talatang itong mapalad, na marahil ito'y tumutukoy sa isang taong dumaraan sa makitid na pintuan. Bakit po napakarami daw ang dumaraan dito sa isang malapad at malawak na pintuan, ngunit ang dulot naman po nito ay kapahamakan? Marahil ito po ay, kumbaga ay sa kanyang sariling mga gusto ang natutupad. Marahil ang kanyang ginagawa ay ang siyang sinusunod. Ayon po sa ating pong binasa, sabi po ng Bible, kung ang ating pagsunod sa Matthew chapter 5 verse 20 ay katulad lamang sa mga eskriba at mga pariseyo, sabi niya, kung ang pagsunod natin sa mundong ito ay katulad lamang ng mga eskriba at mga pariseyo, ay hindi ho tayo tatanggapin ng Diyos. Ito po yung sinabi niya ho rito sa talatang ito. Sapagkat sinasabi ko, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang tao po sa panahon ngayon, ng iba ay nagsisikap na maabot ang panuntunan ng kalooban ng Diyos. Ang iba ay nagsisikap na makapagbigay ng kaluguran sa Panginoong Diyos. Ngunit hindi sila dumarating sa tatamang landas ng tunay na pagsamba na sinasabi ng Bible, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabi yung Espiritu, hindi po nakikita. At ang salitang katotohanan ay yung salitang ginagawa natin ang naayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pong uri ng pagsamba ang nais ng Panginoong Diyos. Hindi yung uri ng pagsamba na gusto lamang gawin ng isang tao ayon sa kanyang pagpapasya at ayon sa itinuro ng mga tao na nasa kanyang paligid at mga sinaunang tao na nakilala niya. Mga kapatid, sabi ng Bible, kung ang pagsunod ng isang tao ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, bakit ba itong mga eskriba at mga pariseyo? Ito po yung mga dalubhasa sa kautusan. Ang mga eskriba at mga pariseyo, alam po nila ang mga batas nung Old Testament, alam nila yung batas ng Ten Commandments, ngunit kanilang isinusugo na sundin ng mga tao, ngunit hindi naman po nila sinusunod at hindi naman po nila ipinamumuhay ang batas na kanilang naipasunod sa tao. Ika nga, tinuturuan nila ang taong sumamba, ngunit hindi naman sila tunay na sumasamba. Bakit po naman mahalaga po ito? Bakit naman po hindi pwedeng makapasok ang isang tao kung ganito ang uri ng pagsamba ang kanyang gagawin? Dahil ang tawag po sa kanila ay mapagkunwari. Mapagkunwari mga pinuno sa panlabas lang na anyo o di ho kaya'y pangrelihiyon lamang ang pagdadalisay ng kanilang buhay. Dinadalisay lamang sila o nagigimba na lamang sila sa paraan ng kanilang relihiyon na salita. Yung kanilang pagsunod sa relihiyon na nagmumula lamang sa kanilang puso.
Ang tunay na mga tao ng Diyos at kanyang paghaharian ay nakatuon sa panloob na katotohanan. Ano ho ba yung panloob na katotohanan? Nakikita niya yung bagay na mali sa kanyang puso. At kapag ito'y nalaman niyang mali, hindi niya ito sinusunod sapagkat nagkakaroon siya ng tinatawag na paglayo sa presensya ng Panginoon dahil sa kasalanan. Ang tunay na mamamayan o di kaya tunay na pwedeng pagharian ng Diyos ay yun po yung mga taong nakatuon sa panloob na katotohanan. Nagdidisiplina ng sarili, ginagawa upang ang mga bagay na ito ay parangalan siya ng Diyos. Marahil yung taong dumaraan sa malawak na pintuan at malapad ay yung taong walang disiplina sa sarili. Ang nasusunod lang ay ang kanyang mga gusto. Mga katangian ng mga malawak na landas. Ang landas na ito ay marahil karamihan sa panahon ngayon ay pinagdaraanan ng tao. Ngunit sabi ho ng Bible, ang dulo nito ay kapahamakan. Ephesians, sabi niya, sinusunod ang masasamang takbo ng mundong ito. Sabi ni Apostol Pablo, mas sinusundan niya ang mga masasamang takbo. Hindi siya nagpapasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos. Nagpapasakop siya sa mga taong naghahari na ayaw naman magpasakop sa Diyos. Kapag sinunod natin ang mga hilig ng laman o ang ating mga kagustuhan, ay nagiging kaaway natin ang Diyos. Sabi po ng Bible, kapag ang laging nasusunod ang ating sarili at ang ating pagpapasya, kung ano ang gagawin, ika nga, para bang ang tao ngayon ay imbis siya tulungan ng Diyos, gusto niyang tulungan ang Diyos. Kailanman hindi natin matutulungan ang Diyos. Ito yung panahon ngayon ng tao. Ang gusto niyang ipagdiwang ang bagay na hindi naman isinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Mga kaibigan, mga kapatid, at mga minamahal kong magulang. Ang makipot na pintuan ay yung pong pagsupil ng sarili. Pag-alis sa mga bagay na hindi naaayon sa paningin ng Panginoong Diyos. Ito po yung daang makitid na sinasabi ng sa kanyang salitang banal. Ito dalawang klaseng uri ng karakter o katangian ng tao sa ibabaw ng mundo. Yung taong may katangian na ang landas na kanyang tinatahak ay isang malawak at isang daang walang hadlang, na marahil may espasyo pa na pwede niyang lakaran. Marahil ay ang marami na naakit ang mga mata sa mga bagay na kanilang nakikita. Ito yung mga taong ang landas ay malawak. Ang daan ay hindi pinag-iisipan ng mga taong ito. Gawa lang ng gawa. Ngunit hindi nila tinitignan kung anong kalalabasan. Ito yung mga taong walang disiplina sa sarili. Makasalibutan ang kaisipan. Materialistiko. Kabilang dito ang mga pagiging rehelyoso ng isang tao pero wala naman sa puso. Self-achievement. Ang nais niya siya parangalan. Ang nais niya siya kilalanin. Ang nais niya siya matanyag. Ito yung mga tao na lumalakad. Ang landas ay malawak at ang kanilang patutunguhan ay isang kapahamakang bagay na pagdating ng panahon ay doon nila makikita na ang salitang pagsisisi ay talagang nasa huli. Kaya ngayong panahon pong ito na mayroon pa ho tayong diwa, buhay pa ho tayo, may mga pagkakataon pa na pwedeng baguhin ng isang bagay. Sabi ng Bible, piliin sa unang pagbasa ho natin, piliin natin yung daang makitid. Bakit po? Ano po ba yung daang makitid? Ito po ay tumutukoy sa katangian ng isang tao, yung makipot na daan na dinaraanan, subalit ang dulo po nito ay buhay na walang hanggan. Ito ay patungo sa kaluwalhatian sa Diyos. Ito'y salitang kumbaga tignan natin, hindi sikat sa panahon ngayon dahil mas gusto nilang piliin
ay yung mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga puso, makapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga damdamin, makapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga paningin. Yung tao ho sa panahon po ngayon. Ang kanilang kaisipan ay sila ay ma-glorify. Mga kaibigan, ang makitid na daan, ito ay bagamat hindi nakikilala ng iba, kaya nga kakaunti lang ang nakasusumpong ng daang pong ito, ngunit sa araw pong ito ay inihahayag ng Bible, ng kanyang salita, na ito po yung ating lakaran upang ang daan pong itong makitid ay salitang pagtalikod sa karamihan ng tao, pagtalikod sa mga bagay na hindi naaayon sa paningin ng Diyos. Sabi ng Matthew, hindi siya nagmamahal sa kanyang sariling kalooban, kundi mas minamahal niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ito'y paalala sa mga sumusunod sa Panginoong Diyos. Sabi niya, kung mamahalin ninyo ang inyong ama't ina ng higit sa Diyos at mamahalin ninyo ang inyong sarili ng higit sa Diyos, ay hindi kayo makasusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya ano po ang hinihingi ng Bible? Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Higit sa ating mga magulang, higit sa ating mga sarili. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na noon pa man. Mga minamahal kong taga-subaybay. May salitang paglimot sa kanyang sarili. Ano ba lilimutin natin? Yung mga bagay na hindi naayon sa paningin ng Diyos. At ang patungo daw po nito ay buhay na walang hanggan. Sabi ng kanyang mga salita, ang kumikilala sa Diyos ay mapapabilang sa kanyang kaharian. Ano ba yung salitang pagkilala? Iba ho yung kilala ang Diyos sa kumikilala sa Diyos. Maraming tao ngayon kilala ang Diyos. Maraming tao ngayon alam kung ano ang pangalan ng Diyos. Ngunit yung salitang pagkilala sa Kanya, ito ho yung kawalan sa iba ngayon. Nalalaman lang nila, kilala nila sa pangalan, kilala nila ang mga pangyayari, pero hindi nila kinikilala yung mga bagay na nais na mangyari ng Diyos sa buhay ng isang tao. Mas pinapaboran pa rin nila sa panahon ngayon ang kanilang mga sariling pagpapasya. Ang sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 10 sa kanyang mga talata, naparito si Kristo para magbigay ng buhay na walang hanggan. Naparito ang kaaway para manira, mangwasak, pumatay. Ito po sa John 10:10. Sino ba itong kaaway? Naparito ang madilim na kaaway, o di ho kaya ang kaisipang masama, o di kaya ang masamang espiritu, upang sirain ang buhay ng tao. Magwasak, manira, pumatay. Subalit si Kristo ay naparito upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ano ho bang mensahe nito? Ang tao po, laging inaakit ng lumang pagkatao, na ating likas na pagkatao sa mga bagay na mali. Minsan ho ba, napag-isip-isip ho ba natin na minsan yung maling ating ginagawa ay paulit-ulit pa rin nating ginagawa? At yung mali nating ginagawa na nakasanayan na natin, parang immune na natin, parang hindi na tayo tinatalaban sa mga mali nating kasalanang ginagawa. Sabi ng Bible, pagdating ng panahon ng kanyang salita, ang lahat ng ating ginagawa ay ibabalik sa atin at ito yung magiging paraan ng paghatol ng Panginoon ayon sa ating mga gawa. Sabi po ng pahayag, ayon sa ating mga sinalita, ayon sa ating mga pinagsaksi na hindi naman katotohanan. Yung nagsaksi tayo sa mga bagay na katotohanan pero pinasinungalingan po natin. Ito yung sabing naparito ang kaaway para sirain ho tayo. Subalit si Kristo na naparito ay may dalang buhay, buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan.
Ano bang idideklara rito sa talatang ito? Ano ho ba ang nais niyang ipakita at ipaalam sa atin? Na walang ibang daan na pwedeng patunguhan ng tao papunta sa Diyos, na walang ibang makapagbibigay sa Kanya ng tunay, ng buhay na may kaligtasan, ay ang Panginoong Jesucristo. Kung nais ng tao, kung nais mong matagpuan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong matagpuan ang tunay na kapayapaan ng buhay, kung nais mong matagpuan ang tunay na kaginhawahan at paglaya sa mga adiksyon na nararanasan ng tao ngayon, sa Jesus ang daan ng buhay. Lapitan mo sa Jesus, kilalanin mo, sampalatayahan mo. Sapagkat sabi niya, si Jesus ang pintuan, ang pumapasok sa pintuang ito ay maliligtas at makasusumpong ng pastulan. Ang katangiang ito ay kailangan taglayin ng bawat isang tao sa ibabaw ng mundo. Walang ibang pwede makapag-akay ho sa atin. Walang ibang pwede makapagdala po sa atin sa buhay na walang hanggan, sa may kapayapaang buhay, ang Panginoong Hesus lamang. Hindi po sinabi ng Bible sa iba-ibang pangalan. Hindi po sinabi ng Bible kung kaninong pangalan ang pwede nating puntahan, pwede nating lakaran. Ito yung mga tao naghahanap ng kanilang sariling landas, naghahanap ng kanilang sariling paraan, naghahanap ng kanilang sariling Diyos na bibigyan nila ng parangal. Itong si Jesus na nagbuwis ng buhay, na kailangan bigyan ng parangal, ipagdiwang at bigyan ng papuri, ay parang naiisang tabi. Mga kapatid at mga minamahal, napakalinaw po ang sinabi po ng John 14:6. Si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang sinuman ay hindi makaparoroon sa Ama na hindi daraan sa kanyang pangalan. Si Jesus ang kailangan po natin sa buhay pong ito, upang anuman mga bagay na kumakadena sa ating kaisipan, sa ating mga puso, sa ating mga damdamin, tayo po'y makalaya. Kung ang ating pong mga isipan ay inakadena ng mga problema sa buhay, kung ang ating pong kaisipan ay nakadena ng mga pagiging isang adiksyon sa mga bagay, adiksyon sa material na bagay, adiksyon sa mga ipinapasok sa loob ng tiyan, na parang tila walang kabusugan, si Jesus ang daan ng buhay. Hayaan natin ang ating mga puso ay buksan at papasukin siya upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At masabi ng Bible na tayo po ay lumalakad sa makitid na pintuan o makitid na daan, subalit ang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mga kapatid, sa araw pong ito, nawa ay nakapagbigay sa atin ng hamon at sigla ang talata na sinabi ng Bible sa John chapter 17 o chapter 7 verse 13 hanggang 14. Napiliin po natin ang daan ng buhay, ang makitid na daan. Tayo po ay nagsama-sama sa ilang minuto ng ating pong paghahayag ng salita dito po sa Biyaya sa Pagkaaga. Nakasama po natin sa technical side si Steven Pabis. Ako po si Pastor Andy Brazuela ng Philippine Good News. Nawa po ay pagpalain kayo ng Diyos sa araw pong ito at patuloy po nating makuha ang tunay na daan ng buhay. Bago tayo magtapos, may announcement po na naisipaalam sa bawat isa po sa atin na mayroon po tayong gaganapin na pag-umaw kay Kristo o prayer and worship sa September 9. Ngayon po ito, 2024, Thursday, 5 p.m. sa Naga Bethel Church, Felix Plazo Street, Igualdad, Naga City. Mamayang hapon po ito, mga kapwa ko manggagawa sa Bethel Temple Church po, diyan po sa malapit po sa may LCC. Ang simula po ay 5 p.m. Kita-kita po tayo dyan para po sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, muli po tayong manalangin sa ating Diyos na buhay
upang tayo paglinawin sa ating mga pagdesisyon sa buhay. Ama namin makapangyarihan sa lahat, tunay na kayo po ang daan ng buhay at ang katotohanan ay ibinigay niyo sa inyong anak na si Kristo Jesus. Buksan niyo ang pintuan ng aming puso at patuloy po naming padaanin ang mga salita mo at sundan po namin ang mga kalooban mo at ilayo niyo po kami sa anumang klaseng kapahamakan at magbigay po nawa ang mga salita mo ng isang hamon at maranasan po namin muli ang iyong pagkilos sa buhay po namin. Tanggapin niyo po ang araw pong ito sa amin na may pagpupuri at pagsamba sa inyo at tanggapin po namin ang biyaya mula po sa inyo at makamta namin, Ama, ang iyong pong pag-iingat. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Kristo Jesus, itong aming panalangin. Amen. Susunod na po ang programang Kakampi Network na dadalhin po ni John Bernas.